Mahigit 2 dekada na ang nakalilipas nang ipatupad ng National Power Corporation o NAPOCOR ang IPIRA-LO. Ito po yung Electric Power Industry Reform Act of 2001. Naging dahilan ito para mawalan ng trabaho ang libu-libong empleyado ng NAPOCOR. Bakit nga ba ito nangyari? Yan ang ating pong siniyasat. May tuturing na isa sa pangunahing pangangailangan ng mundo, ang elektrisidad. Sa buhay, hanap buhay, kalakaran sa lipunan. Maging sa mga tahanan, establishmento at sa mga gusali. Saan man tayo tumingin, napapakinabangan nating lahat ito. Dito sa Pilipinas, para masigurong makatatanggap ang lahat ng supply ng kuryente, maging sa mga liblib na lugar, itinatag ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang ilang pribadong sektor para magkaroon ng access ang komunidad. Katunayan, sa datos ng Department of Energy noong 2022, patuloy ang pagtaas ng nakukonsumong kuryente ng mga Pilipino na umabot sa 111,516 gigawatt hours. Isang NAPOCOR o National Power Corporation sa nabigyan ng mandato na magsisiguro ng maayos na distribusyon ng kuryente sa bansa sa bisa ng Commonwealth Act of 1936. Naitatag ito bilang isang non-stock government corporation. Sa pagpapatupad ng Republic Act 2641 noong 1960, ito ay naging government stock corporation. Taong 1971, sa bisa ng Republic Act 6395, nabigyan ng capital stock ang NAPOCOR ng 50 billion pesos. Ngunit taong 2001, naisa batas ang Republic Act 9136 o mas kilala bilang Electric Power Industry Reform Act o ang IPIRA-LO. May 3 pangunahing aspeto ng mga reforma sa ilalim ng IPIRA-LO. Una rito ang muling pagsasaayos ng buong industriya ng kuryente sa posibleng kompetisyon sa naturang sektor. Pangalawa, baguhin ang pamamahala mula sa gobyerno tungo sa pribadong pagmamayari. Pangatlo, ang pagpapakilala ng isang matatag na balangkas ng regulasyon para sa sektor ng kuryente. Dahil na rin sa pagpapatupad ng ilang reforma sa ilalim ng IPIRA, nabuo ang 2 GOCC o Government-Owned and Controlled Corporation. Ang PISAM o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation at ang TRANSCO o National Transmission Corporation. Ang IPIRA po ay isang batas na ininak o inasa po ng Kongreso na naglalayon na i-privatize po ang supply, distribution ng kuryente. Una, ang layunin nila dito, mapababa sana yung singil sa ating elektrisidad at mapaganda yung serbisyo dahil ang mag-handle na po ng distribution at supply ay private sector. Ngunit sa pagpapatupad ng reorganisasyon sa NAPOCOR alinsunod sa IPIRA-LO, naapektuhan nito ang mga empleyado na nasabing kumpanya, kung saan karamihan sa kanila natanggal sa trabaho. Ang apektado po mahigit sa 9,000 o 9,000 empleyado buong Pilipinas dahil ang National Power Corporation po, ang kanilang mga planta ay nakalatag sa buong Pilipinas mula po sa norte hanggang sa south, maging sa kaduluduluhan po ng mga isla, meron pong serbisyo ang NAPOCOR. Noong meron ngang privatization ang asset ng NAPOCOR o yung National Power Corporation, yung mga empleyado na kasalukuyan na na-employ noon ng NAPOCOR ay nagkaroon ng tinatawag na mass termination kasi ma-abolish na yung kanilang posisyon at wala na silang babalikan. Kaya
lahat sila ay na-terminate noong 2003. Ang nangyari po, yung kanilang termination ay kanilang inapila sa Supreme Court. Sila ay nag-file ng injunction at nagbaba naman ng Supreme Court ng desisyon noong 2006 na nagsasaad na ang mga EPIRA claimants o ang former NAPOCOR employees ay illegally terminated or illegally dismissed. Taong 2008, ang pakipaglabang ito ng mga empleyado nagbunga ng desisyon mula sa Korte Suprema upang sila'y mabigyan ng kaukulang kompensasyon dahil sa hindi makatarungang pagkakatanggal sa trabaho. Kaya po sila may claim dahil ang desisyon ay may kaakibat na monetary awards like back wages, separation pay, wage adjustments, na kung saan ang desisyon na ito noong 2006 ay naging final and executory na noong October 2008. So hanggang sa nangyari po, hindi nabayaran ang mga claimants, inabot na ng 20 years, more than 20 years, hindi pa na ibibigay sa kanila yung kanilang hinahabol na mga monetary awards. Nagkaroon po sila ng parang classification. Yung iba sinabi na sila ay unrehired, yung iba naman ay mga rehired. At doon nagkaroon po ng isang parang masasabi natin na kalituhan sa panig ng mga na-rehire, kasi po na-create yung tinatawag na mga bagong ahensya ng gobyerno, yung TISAM. Na-create din po yung Transco. At yung ibang mga empleyado ay na-absorb nitong TISAM, Transco at ng bago pong NAPOCOR. Bagamat nagkaroon ng kalituhan sa mga empleyado, hindi ito naging dahilan para isang tabi ng NAPOCOR ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasaad na kinakailangang mabayaran ng lahat ng empleyadong sinasabing iligal na tinanggal. Ang kinakatwiran po kasi ng NAPOCOR, ang kanila lang daw pong babayaran ay yung mga unrehired, na kabaliktaran dun sa desisyon ng Supreme Court na kung saan lahat po ang ipinaglalaban ng bawat EPIRA claimants sa mahabang panahon. Ang iba sa kanila, hanggang sa ngayon umaasa na makuha ang nararapat na kompensasyon na kanilang pinaghirapan ng ilang taon. Totoo po yung iba ay sobrang naghihirap sa ngayon kasi imagining nyo po 20 years at that time matatanda na po itong mga empleyado. Ibig sabihin po, most of the employees are in their senior years. Mga senior citizen na po ito. Marami na po sa kanila ay namatay na at mas marami yung may sakit na nangangailangan po ng pantustos na kanilang gamot. Sa katunayan po, nung nagpunta kami sa Iloilo, may lumapit po sa atin, byuda, isang nabiyuda po ng isang EPIRA claimant, at ang sinasabi po, talagang nagmamakaawa, talagang umiiyak na wala man lang daw po silang pantawid. Yung kanyang anak ay namamasada lang at yung bahay nila sira na, wala na silang panggawa at ang kanila lamang inaasahan na sana makuha na po natin, makuha na nila yung kanilang pinaglalaban. Ang iba't ibang kwento ng mga EPIRA claimants at ang kanilang mga sakripisyo sa loob na mahigit 20 taon nilang pakikibaka. Sabay-sabay nating alamin. Pagka wala kang makakain, may isip mo kailan kaya ibibigay.
Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.